kababayan, medyo matagal na tayo na hindi nakagawa ng reaction video tungkol kay Epifanio Labrador, ang vlogger na tapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Pero magandang patuloy sa ating pag-usapan, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, napakatindihan ng pagbabanta ni Epifanio Labrador laban kay Congressman Rodante Marcolita. Dudukutin daw yung mga mata ni Congressman Marcolita, mga kababayan. Dahil nga sa mga pinagsasabi ni Congressman Rodante Marcolita tungkol sa West Philippine Sea. O sino bang mas matalino? Ikaw, Panyong? O si Congressman Rodante Marcolita? Ikaw, Panyong, hindi mo nga alam yung pizza ng eleksyon? Ang sabi mo noon sa video mo ay May 13 o kaya nasa kalagitnaan ng Mayo yung eleksyon. Tapos ngayon, tinitira mo si Congressman Rodante Marcolita tungkol sa West Philippine Sea. Totoo naman talaga na walang West Philippine Sea sa pandaigdigang mapa, mga kababayan. Yan yung gustong ipaparating ni Congressman Rodante Marcolita. May video tayo dito para talagang mapatunayan natin na hindi haka-haka. Totoo yung sinabi ni Congressman Marcolita. Pero hindi ibig sabihin na sinabi ni Congressman Marcolita na wala sa pandaigdigang mapa ang West Philippine Sea. Hindi ibig sabihin na wala talagang West Philippine Sea. Mayroon. Pero nga, pag tiningnan mo sa mapa ng buong mundo, wala, hindi mo makikita. At hindi alam ni Panyong yun, mga kababayan. Kasi walang alam yan. Excuse me. Ultimong pizza ng eleksyon, hindi mo alam. Tapos nangingialam ka sa usaping West Philippine Sea. Araw nga ng eleksyon, hindi niya alam eh. Tapos, sa bagay, kumukunti yung naniwala. Kawawa yung mga subscriber nitong si Epifanio Labrador. Dahil nga, kung halimbawa, araw-araw sila nakikinig kay Epifanio Labrador, hindi sila makakabuto, mga kababayan, ngayong darating na May 12. Dahil ayon kay Panyong, May 13 yung eleksyon. O kaya kalagitnaan ng Mayo. Baka pag pumunta itong mga tanga-tangang subscriber ni Panyong doon sa mga eskwelahan kung saan ginagawa yung eleksyon, baka pagdating nila doon, wala ng tao, tapos yung eleksyon. Nakakatawa naman itong supot na to. Tapos ngayon, titirahin mo si Congressman Rodante Marcolita na napakatalino niyan. Abogado yan. Napakagaling na abogado. Tapos makipagtalo ka. Wala naman talaga, totoo naman talaga. Ang pangalang West Philippine Sea, mga kababayan, nagsimula yung pangalan na yan nung panahon lang ni Pangulong Noynoy Aquino. Talagang nung mga pagkapanahunan, wala talaga. Pero hindi pa rin makikita, mga kababayan, yan. Excuse me. Sa pandaigdigang mapa. Dito lang sa ating bansa yan, pinangalan ng West Philippine Sea. Kasi nga, mayroon tayong bahagi dyan sa South China Sea. Mayroon talaga tayo. Pero di ibig sabihin, hindi yun ang gustong iparating ni Congressman Marcolita. Para ma-educate lang tayo na talagang totoo na walang West Philippine Sea sa pandaigdigang mapa. O ito na, huwag na natin itong patagalin para hindi tayo magtalo-talo. O ito, sabay-sabay natin itong, ito support, panoorin natin ito sa support. Natin itong isang congressman tumatakbo po ngayon bilang senador na ating bansa na kung saan hindi lamang po traidor. Hindi lamang po traidor, isa pang talagang masasabi mong isa pang salot o isang anay sa ating gobyerno na walang iba kundi si Marco Beta o mas kilala po sa pangalang Marcoleta, no? Na malaking mata, na sa kalakihan ng mata siya namang liit ng utak. Alam niyo po kung bakit siya ang pag-uusapan natin ngayon? Bakit? Hindi naman po sa tayo po'y naninira o anuman. Nakita naman po natin. Ano ba, mga kababayan, maniniwala ba kayo na hindi siya naninira? Talagang naninira. Sus, nako. Diyan natin mapatunayan na napakasinungaling ng tao na ito. Hindi daw siya naninira. Yan yung ginagawa mo araw-araw. Wala kang bukang bibig kung hindi paninira.
O mga kababayan, kayo na yung bahala umusga kung hindi ba siya naninira. Talagang sira ulo na ito. O sige. Di ba? Na kung paano pinaglalaban ng ating mga ninuno, pagmula pa po kay Lapu-Lapu, pagmula po kay Jose Rizal, pagmula po kay Andres Bonifacio, pinaglaban po nila yung mga teritoryo natin. Although, naniniwala ako na maging itong si Lapu-Lapu, hindi pa nakakarating ito ng West Philippine Sea. Pero, di ba, napakabugok? Paano naman makarating sa West Philippine Sea? Sila po Lapu. Hindi to sa Cebu yan. Ang layo-layo ng West Philippine Sea. No? Lalakarin, no? Isa na kayo ng bangka. Ano ba? May ano na ba dati? May aeroplano na ba noon? Grabing bugok ng tao na ito. O, sige. Sa panahon po ngayon, kung buhay po itong si Lapu-Lapu, baka isa po sa pugutan niya ng ulo. O baka isa po sa pugutan nito ni Andres Bonifacio ng ulo. Wala pong iba kundi itong si Marco Beta. Baka mauna ka. Na kung iisipin niyo po talaga, bagamat siya po yung nakapagtapos ng abogasya, masasabi mo talagang tolongges. Biro mo ba naman? Paano ko nasabing tolongges? Sa kabila ng pagiging mamamatay tao, hayop, gago, siraulo, alam ni Marcoleta kung paano minura ni Duterte yung ating Panginoon maging si Pope Francis. Pero kung sa bagay, mamamatay tao daw, mga kababayan, maliwanag yung sinabi niya. Si Congressman Rodante Marcolita, mamamatay tao daw. Asan yung ebidensya mo? Ikaw yung umamin noon na ikaw ay isang mamamatay tao. Huwag mo kasing ibintang sa ibang tao yung gawain mo. Napakatawag nito mga kababayan, napakademonyo ng tao na ito. Kumusta na kayo? Kumusta na pala yung kurikong mo? Lagi ka nang naka-jacket ngayon ha. Lagi ka nang nakahabang manggas ha. Siguro kumalat na sa buong katawan mo yung kitong mo. Talagang malapit ka na, Panyong. Malapit ka nang magpaalam. Sige, patuloy natin to. Walang kwenta sa kanya yun. Hindi niya iisipin yun. Dahil hindi naman si Manalo o si Eduardo Manalo yung minura ni Digongyo. Kundi yung kinikilala at ginagalang lang naman ng mga Katoliko na si Pope Francis. Nakita niyo ba nag-react siya? Nakita niyo bang nagsalita siya? Oo. Patawag natin si Digongyo doon sa kamera kasi minura niya yung Pope ng mga Katoliko. Hindi niya po ginawa yun. Bakit? Hindi naman yung bossing niya, hindi naman yung hari nila ang minura ni Duterte. So, ibig sabihin lang, kapag kapabor sa kanila, okay lang siya. Pero pag hindi, magsasalita siya. Oo, di ba? Totoo hindi. Mga kababayan, nakikita niyo naman. Ngayon, bumalik tayo sa usapin na tungkol po dito sa kagaguhan, katulungan sa katarantaduhan nito ni Marcoleta. Kaya po siyang pinag-uusapan natin. Ano yan? Bakit? Malalagay po kasi sa alanganin ng ating bansa. Kapag ito po ay nahalal bilang senador ng ating bansa. Bakit? Biro nyo, pinaglalaban po ng ating mahal na Pangulo ang West Philippine Sea. Pero nakita nyo naman, binibigyan ng lakas ng loob. Binibigyan ng lakas ng loob ni Marco Beta, ito pong ating mga kalaban na mananakop. Bakit? Na ipagpatuloy yung kanilang ginagawang pananakop sa pamamagitan po ng kanyang sinasabi. Alam mo sa sinabi po ni Marco Beta, lahat nagbubunyi po. Lahat ng mga taga-China. Labas mo sinabi. Sa sinabi niya. So, ibig sabihin lang, sa ginawa niyang ito, bayani po siya. Hero siya. Bayani siya para sa mga Chino. Pero sa atin, may tuturing ba natin siyang bayani? Hero? O may tuturing natin siyang traidor sa sarili nating bansa? Bakit nga? Ngayon, tatanungin ko po kayo, ito salanang sa akin lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Bilang ikaw ay Pilipino, may karapatang bumoto o magpaupo ng isang senador sa bansang ito. Anong uri ba ng politiko ang gusto mo? Tika lang. Tanungin din muna kita, Panyong. O ito, Panyong, tatanungin din kita. Bakit hindi mo alam yung pitsa ng eleksyon? Puro eleksyon yung ginagawa mong usapan dyan sa YouTube channel mo. Lagi kang naninira sa mga politiko na kalyado ni dating Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Pero pitsa ng eleksyon, hindi mo alam. Hindi ka ba botante? Wala kang karapatan na magsalita laban kay Congressman Rodante Marcolita dahil hindi ka naman botante. O patuloy natin to.
yung politikong katulad ni Marcoleta na nagsasabing walang West Philippine Sea, samantalang kung tatanungin mo lahat ng mga Pilipino sa bansang ito na nakakaalam tungkol sa West Philippine Sea, 99% po, maliban na lang sa mga katulad niya, alam ko, kakampi sa kanya yung Iglesia ni Manalo dahil ka-iglesia niya. So naniniwala naman ako, pero hindi rin ako naniniwala lahat isang ayo kasi may nakakausap po ko ng mga Iglesia ni Manalo na silent lang sila, takot kasi sila na malaman ng nakakataas sa kanila na sila ay hindi sang-ayon sa ginagawa ng kanilang pamunuan dahil para pala talaga itong reliyon na to, para pala talaga itong sindikato na kapag may narinig sa iyo yung mga leader ninyo, pagkakaisahan ka, pwede kang ipapatay, pwede kang gawa ng issue, pwede kang ipakulong, pwede kang gawa ng mga kaso. So kaya ingat na ingat sila kasi ganun talaga palang ginagawa ng Iglesia ni Manalo, lalong-lalo nito ni Marcoleta. So ulitin ko, kung ako po ang ulitin ko yung tanong pala, sorry. Papayag ba kayo? O ano bang uri ng politiko ang gusto nyo? Hindi mo na mga kababayan, hindi niyo matuloy yung tanong. Kung ako, dapat ang tatanungin noon, kung ako ang buboto, kasi nga mga kababayan, hindi ito botante nga. Ulitin ko lang, hindi botante itong si supot na itong si Epifanio Labrador. Dahil nga, noon sa ginawa niyang video, hindi niya alam yung pitsa ng eleksyon. Ang sabi niya, Mayo 13. Isalpak mo yan, Panyong, sa napakaliit mong kokote, yung mata mong gatuldok. Idilat mo yan, hindi mo alam yung pitsa ng eleksyon. Tapos, sa West Philippine Sea, nagrunong-runungan ka. Wala ka pa sa kalingkingan ni Congressman Rodante Marcoleta. Yung ipinaliwanag ni Congressman Rodante Marcoleta, itong West Philippine Sea ay wala nga sa mapa ng buong mundo. Wala sa pandaigdigang mapa, mga kababayan. Yun lang ang sinabi ni Congressman Marcoleta. Pero ayon kay Congressman Rodante Marcoleta, hindi ibig sabihin na sinabi niya na walang claim ang Pilipinas sa South China Sea. Dahil mayroong Scarborough Shoal at itong Panatag, mga kababayan. Hindi alam ni Panyong yan. Basta alam ni Panyong, pinakinggan ni Panyong, yung sinabi lang ni Congressman Marcoleta na walang West Philippine Sea. Ulitin ko lang, yung West Philippine Sea, nagawa yung pangalan na yan nung panahon ni Noynoy Aquino. Di pala Noynoy, mga kababayan. Tapos, di ba kabago-bago lang. Kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 2013, mga kababayan. Gumamit tuloy tayo ng salitang kung hindi ako nagkakamali. Yan yung linyahan ni Panyong. Ito, patuloy natin daw. Okay, so may video tayo mapakita mamaya. Patulad ba niya na nagsasabing walang West Philippine Sea? O yung mga kaalyado ng ating Pangulo na nagsasabing merong West Philippine Sea na dapat nating kumbaga angkinin atin. Merong West Philippine Sea na dapat nating ipaglaban. Alam nyo, ang ating Pangulo po, grabe po yung kanyang pagkadismaya nung narinig po niya yung isang congressman na nagsasabing walang West Philippine Sea. At mas lalo pong kumbaga sa Bisaya pa, kung sa English pala, na-discourage sa kanya yung mga Pilipino, maging yung mga Philippine Coast Guard. Alam nyo ba na ang mga Philippine Coast Guard araw-araw 24 oras sila po ay nagbubuwis ng buhay. Sila po ay nag-aalay ng buhay para lamang po ipagtanggol ang mga lupain na pagmamayari po ng ating bansa. Ngayon, kung si Marcoleta... Ang lupain? Nasa dagat yan sila. Nasa dagat yung Coast Guard. Di naman lupa yun. Karagatan dapat. Hindi lupain. Karagatan. Yan pa. Ang lupain sinasabi mo. Coast Guard. Nasa dagat. Dapat karagatan. O, Panyong ha. Para matuto ka naman. Apo na hindi pa nakaupo bilang senador natin ay ganun na ang inaasta. Ganun na ang
sinasabi. Paano na lang kaya kung siya ay nasa upuan na ng Senado bilang isang senador? Para sa akin po, kung tatanungin nyo, magiging anay po ito at magiging pasakit po ito. Nakita nyo sa kamera bakit siya tinanggalan ng kapangyarihan bilang membro ng committee? Kasi anay po siya. Tapos binabaliktad niya yung mga ginagawa daw niyang magaganda, kinukontra daw ng mga congressman. Parang gusto niyang sabihin na siya lang ang matalino, siya lang ang gumawa ng mabuti. Totoo naman. Nakita niyo yung kahibangan, katarantaduhan, kahayupan ng budlat na ito, mga kababayan. Nakita niyo. Diba? Sanay na sanay siya magmaligtad. Pero kung makikita mo sa pagmumukha pala ng putang inang ito, itong hayop na ito, itong gunggong na congressman na to, na sinusuka na ng kongreso dahil sa sobrang pagiging anay nito. Makinig ka sa akin, Marcoleta, ikaw putang inang mukha. Akala ko ba papatawag mo ko sa TRICOM? Bakit wala ako dyan? Ba't wala ako dyan? Natural, wala ako dyan. Nandito ako kahit patawag mo pa akong gunggong ka, siraulo ka, gago ka, utak demonyo, utak diablo, utak satanas. Marcoleta, kung iniisip mo na mananalo ka dahil sa mga sinasabi mong gunggong ka, kung ako sa'yo magpatiwakal ka na, dahil salot ka lang sa bansang ito. Alam mo ba, Marcoleta, sasabihin ko sa'yo totoo, lahat ng mga mangingisda na nangingisda doon sa West Philippine Sea, dismayado sa'yo at sinusumpa ka, kinakahiya ka. Bakit ka nga ba naging congressman? Pero meron ako narinig mga kababayan na yung pagiging congressman ito ay tila merong malalim na usapin. Nagtataka sila, ayaw ng mga tao sa kanya dyan sa lugar na kung saan pinaglilingkuran niya. Pero bakit nananalo siya? Samantalang maraming kababayan natin dyan sa distrito niya na ayaw sa kanya. So, napakahiwaga po. Bakit lagi itong nananalo? Napakahiwaga. So, sa tingin ninyo, ba't kaya? Alam na. Diba? Alam na. So, Marco Beta, ikaw nahutas ka, ikaw gago ka, ikaw demonyo kang putang inang buka. Kung malapit-lapit ka lang sa akin, dudukutin ko yung matang putang inang buka. Diyan lang mga kababayan Ano mga kababayan, yan yung patunay na wala talagang alam itong si Epifanio Labrador. Bakit daw? Laging nananalo si Congressman Marcolita sa lugar nila na hindi naman gusto itong si Congressman Marcolita ng mga tao sa lugar ni Congressman Marcolita. Sa distrito daw ni Congressman Marcolita, wala talagang alam. Si Panyong nasupot. Pagpatuloy nga, hindi mo alam. Tapos nakikialam ka dyan sa usaping West Philippine Sea. Sa mga subscriber, mga taga-suporta nitong si Epifanio Labrador, nakakahiya din kayo. Kasi naniniwala kayo sa taong walang alam. Excuse me, anong distrito? May hawak bang distrito? Si Congressman Marcolita? Party list yan, sa GIP party list. Hindi yan, walang hawak ng distrito yan. Dahil hindi yan sa isang bayan o isang probinsya na congressman. Party list yan, di distrito yan. Kaya walang distrito si Congressman Marcolita para malaman mong bugok kang supot ka. Talagang napakabugok mo. Wala ka talagang alam. Nagrunong-runungan ka. Anong distrito na sinasabi mo? I-research mo nga kung may distrito ba si Congressman Marcolita. Ang sinasabi mo may mga distrito katulad nitong si Abante. 6th District. Yan ang distrito. Panyong. Itong si Tsua. 2nd District yata ng Maynila. Itong sa amin dito, yung pumirma na congresswoman. 2nd District ng aming probinsya. Si Congressman Marcolita, party list yan sa GIP party list. Representative ng mga kung ano-anong sektor, mga kababayan. Anong distritong sinasabi mo? Napakabugok o Panyong. Dapat mapanood mo itong bugok ka. At huwag kang magbanta-banta na dudukutin yung mata ni Congressman Marcolita. Kaya hindi ka talaga makakalabas dyan sa lungga mo. O ito mga kababayan, para mas maliwanagan kayo. Kung ano ba? Nasaan na ba? Nandito pa, tiga lang. Hanapin ko muna yung video na ipapakita ko sa inyo. Kung ano ba ang sinabi ni Congressman Rodante Marcolita
nawala sa mapa ng buong mundo itong West Philippine Sea. Pero hindi ibig sabihin ni Congressman Marcolita na hindi niya tawag nito, inaamin na walang pag-aari itong Pilipinas dyan sa South China Sea dahil mayroon daw talaga. O ito para talaga kapan yung hinayupakan, wala kang alam. Ito, panoorin natin ito. Saan nga ba hahantong ang laban natin sa ating mga teritoryo? Let's take a look sa West Philippine Sea sa Google Map. Kung i-zoomay natin ito, patungo sa Spratly Islands, patungo sa kung tawagin ay Fiery Cross Island, mapapansin na halos kompleto na ang pasilidad sa isla nito. May mga pabahay, airstrip, advanced radar station, at missile system ang isla nito na inukupahan ng China upang gawing military base. Ngunit ang nakakabigla noong 2013 ay halos hindi pa maaninag ang isla dahil nakalubog pa ito sa dagat. Sa ginawang land reclamation ng China, nabuo ang isla at ngayon nga may mga struktura nang nakatayo. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang mga man-made islands na kanilang ginawa sa ibabaw ng mga bahurang ito na ngayon ay mga military bases na rin. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga military bases dito, mas malakas ang kanilang magiging kontrol sa mga parteng katubigan na ito ng South China Sea. Ngunit kung susuriin nating mabuti ang mapa, hindi lang ang China ang umuokupa ng ilang mga nasabing maliliit na isla. Nariyan din ang mga base ng Vietnam, Taiwan at Malaysia. Sa patuloy na girian na nangyayari sa rehiyon, mas tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Technically, walang West Philippine Sea na makikita sa mapa ng mundo o sa official na listahan ng mga dagat at karagatan. Ang IHO o International Hydrographic Organization ay nagsasagawa ng survey, charts at listahan upang matiyak na ang lahat ng mga dagat, karagatan at navigable waters ay madokumento at maprotektahan. Sa listahan ng IHO, walang West Philippine Sea na makikita, tanging South China Sea lamang. At kung halimbawa namang ipaglalaban nating palitan ang pangalan ng South China Sea to West Philippine Sea, o di kaya naman ilaban natin na ang bahagi ito ng South China Sea ay ipapatawag nating West Philippine Sea, dito tayo sa IHO kailangan mag-file. At sa madaling salita, aabutin tayo ng 48 years upang makatanggap tayo ng resulta, which is hindi natin alam kung approve o hindi. So ano ang dapat natin gawin bilang Pilipino? Hahayaan na lang ba natin na angkinin ng ibang lahi ang mga isla natin sa West Philippine Sea? Sa pagkakapanalo natin laban sa China sa arbitration proceedings, karamihan sa atin ay gustong itulak ang ating gobyerno na pwersahin ang bansang China na ibigay na ng maluwag sa atin ang Scarborough Shoal at ang Kalayaan Islands. Ngunit ganito lang ba ito kadali? Ayon kay Sasco Gando Sasso, magaling yan. Eksperto sa international relations, kailangan di umano ng rapprochement. Sa pamamagitan nito, nababago ang relasyon ng dalawang bansa mula sa pagiging magkalaban patungo sa pagiging magkaibigan. Ngunit hindi nito nabubura ang hidwaan sa dalawang panig. Nababago lamang ang kondisyon kung paano ito masusolusyonan. Halimbawa, kung ang dalawang magkaibigan ay nagkakaroon ng pag-aaway, mas malaki ang posibilidad na mas itibay ang pagsasama nito kung magkakabati. Samantala, kung ang dalawang magkaaway, nako, kukubli na ako pa uwi. Sa ganang ito, hindi lang sa China tayo may pinaglalaban, dahil maging sa ibang mga bansa ay may territorial disputes tayong dapat lutasin. Ang China ay mayroong claim at siguradong ipaglalaban nila ang kanilang claim. At sa parehong paraan, ganito rin ang gagawin ng Vietnam, Taiwan at Malaysia. Ipaglalaban din ng mga ito ang kanilang mga claims. Ang claim ng China sa South China Sea, mayroon itong soberanya sa malaking parte ng South China Sea. Ang ating claim is just EEZ na mahuhulog lamang sa sovereign rights at hindi sovereignty. So ano na, hahayaan na lang ba natin na manghimasok ang Amerika sa issue na ito na may ibang pakay din sa China? At bakit sa lahat na bansang may claim sa bahaging ito, ang China lang ang pinuprovoke ng US? Samantala, tahimik ito sa Vietnam na mas marami pang isla ang natayuan na nito ng base sa South China Sea. Angin ang solusyon sa dispute na ito ay isang bilateral negotiation sa China na walang intervention mula sa US. Uulitin
ulitin natin, ang West Philippine Sea ay isa lamang termino na ginamit simula sa Yun, administrasyon no? ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa pamamagitan ng Administrative Order No. 29, TO 29 on September 5, 2012. Walang 2012 pala. makikitang West Philippine Sea sa opisyal na mga mapa ng mundo. Ang tanging nire-recognize internationally ay ang South China Sea. Kaya naman sinasabing wolves na nagpapakalat ng hashtag atin ang West Philippine Sea. Ngunit takot naman sa mandatory ROTC. Sana ay naliwanagan kayo sa video na ito. O, di ba mga kababayan, wala talaga yung West Philippine Sea sa pandaigdigan na mapa sa buong mundo. Wala, hindi makikita. Pero hindi ibig sabihin ni Congressman Rodante Marcolita na hindi natin pag-aari yung tinatawag na West Philippine Sea. At tinawag nga lang yan nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, mga kababayan. Ito si Panyong wala talaga itong alam. Kaya ikaw dapat, Panyong, di mo nga alam yung ni Congressman Rodante Marcolita. Tira ka ng tira. Tapos hindi mo alam na party list yung si Congressman Marcolita. Walang distrito yan. Nagpapatunay lang talaga, napakabugok mong tao ka. Yung ko ba, bakit pa yung naniniwala pa sa tao ito? Tama nga yung sinabi nung nagsabi sa laban kay Panyong na pang comics lang talaga yung pagka-vlogger nitong si Panyong Labrador. O yun ang mga kababayan, sana maliwanag, no? Yung ipinapakita ko sa inyo na video na pag tinignan mo nga sa mapa ng buong mundo, walang makikita na West Philippine Sea. Dito sa ating bansa, mayroon sa Pilipinas. Dahil nga tinatawag ng West Philippine Sea. Excuse me, nung panahon ni Pangulong Noynoy. Mayroon yan dito sa ating bansa. Pero ang sinabi ni Congressman Marcolita sa pandaigdigan, pag tiningnan mo yung mapa ng mundo, walang makikita na West Philippine Sea. Yun ang paliwanag. Yun ang gustong iparating. Maraming hindi nakakaalam yan. O, kahit ako nga, hindi ko alam yan noon. Kung hindi sinabi ni Congressman Rodante Marcolita. O, di ba? Ikaw pa, yung wala ka kasing alam. Kasi yung utak mo na sa talampakan. Nakasakit ka tuloy sa kayabangan mo. Yun ang hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout ako kay Ma'am J. Verel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Sindred Lungasa. Shoutout kay Ma'am Edisa Borbi. Shoutout kay Modisto Gigulyan. Shoutout kay Domski Marikit. Shoutout kay Ros Nulod. Shoutout kay Blin Binido at Binkula Idol, shoutout sa amin trabahada ko. First shoutout kay Rodolfo Reyes at kay Mami Disa Borbe, kay Gregorio Cadabos at kay sino to? Rodi Batos Batusan. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Rondy TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.